agos ay kayo nadala ng agos, patay. Ito niya nagpapatayin yung mga tao. Build the cross. Magsasabi kung paano magtatapos. Ang daigdig ay mismong Diyos na nagpasimula ng Welcome po sa LL7 Sola Scriptura Bible Study Series na pinamagatang Pag-asang Immortal. Nalulugod po kami makasama kayo sa inyong mga bahay, makipagtalik sa inyo sa pag-aaral ng banal na kasulatan. September 25, 2009, Typhoon Ondoy, lalo na po dun sa Provident, Marikina, nakita nyo, ang baha ay hindi lamang nalunod ang mga sasakyan. Ito'y dumaloy at umagos na parang ilog. Napakatindi ng nangyari ng Typhoon Ondoy. Kaya ultimong mga celebrities natin sa Pilipinas ay nasa lantarin ng baha. Nandiyan si Christine Reyes na in-interview. Nagsabi niya, hindi ko akalaing tataas ang tubig sa isang oras ng ganon. Nakakatakot. Parang end of the world na. Kung di tumigil ang ulan, wala na rin kami. Ang ganda ng sinabi niya dun sa dulo. Mas inisip ko na lang na mag-rescue sa amin. At tandaan natin na pumunta si Richard Gutierrez sa kanilang speedboat, naligtas sila. Ano po ba ang mangyayari sa mundo? Maraming nangyayaring kalamidad. Malapit na bang magtapos ang kasaysayan? Meron po ba tayong pag-asa? Ito po ang pag-asang ito ay magtatapos rin o isang pag-asang immortal? Ang ating pong pag-aaral ngayong episode na ito ay mga palatandaan ng katapusan. Tayo po ay yumuko, tayo manalangin. Ama namin banal na sumasalangit, nagpapasalamat po kami na makapag-aral ng mga bagay-bagay ukol sa mga katapusan ng daigdig. Turuan po kaming kilalanin na malapit nang dumating ang katapusan at makita ang katiyakan at ang pag-asang immortal lamang sa aming Panginoong Jesucristo. Inihiling po namin ng lahat sa kanyang matamis na pangalan. Amen. 2012, December 21. Sabi po ng mga advertisement, you have been warned. Sabi daw po dun sa Mayan calendar, lahat ng entries sa Mayan calendar na predict yung mga eclipse and astronomical movements ng mga stars. Pero tinignan nila yung Mayan calendar, after December 21, 2012, wala na raw entry. Kaya maraming mga siyentipiko, maraming nagsasabi, tapos na ang daigdig ng December 21. 2011 po tayo. Next year, totoo kaya, maaari nang magtapos ang daigdig. Marami pong humuhula, subalit ang batayan lamang ng tunay na katotohanan na magsasabi sa atin kung anong mangyayari ay, sabi nga po sa 2 Peter 1:19, and we have something more sure, the prophetic word. Ang naglalampo ng daigdig ay ang Diyos. Ang magsasabi kung paano magtatapos ang daigdig ay mismong Diyos na nagpasimula ng daigdig. Kaya yun po ang pag-aaralan natin upang maunawaan kung gaano kalapit ang katapusan. Sabi po sa Romans 8:21-24, all creation anticipates the day when it will join God's children in glorious freedom from death and decay. Now that we are saved, we eagerly look forward to this freedom. Anong sabi doon? Ngayong naligtas tayo, ano daw? We eagerly look forward to this freedom. Naglakbay po kami mula Chicago papuntang Pilipinas nung Biyernes. Dumaan kami sa airport. 2:00 kami lumabas sa Naya. Napakaraming tao. Maraming sumusundo. Lagi ko pong tinatanong sa mga inaaralan ko, maraming dumadating sa airport ngayon. Bakit wala tayo sa airport? Paano hindi natin kilala yung darating? Yun daw po nakakilala sa Panginoon, yun lamang ang tinatawag nating magkakaroon ng eagerness to look forward to this freedom. 1 in 50 New Testament verses mention the second coming of Christ. There are 300 New Testament references to the second coming of Christ. Kaya kung babasahin niyo po, itong topicong to ay isa sa pinakamalawak na subjects sa bagong tipan. In other words, believing in the Bible is tantamount to believing in the second coming of Jesus Christ, which will actually portend the end of the world. Ano sabi? We hate for that blessed hope, the manifestation of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ. Titus 2:13.
Napakaganda po nito. Yung kaibigan ni Christine Reyes, alam niyo po, kaibigan ni Juday, si Gladys Reyes, nasa Lantaran. Hindi siya sa Provident, pero nasa Cainta siya. Hindi masyado mataas ang tubig, pero dumating rin po sa second floor. Habang sila'y pumupunta sa second floor, yung kanyang anak, si Christoph, sabi sa kanyang nanay, Mami, mag-pray tayo. Marami po sa inyo, alam ko, naapektuhan ng Typhoon Ondoy. And habang tumataas na po ang tubig ng baha at inaakala niyong magtatapos na ang inyong buhay, anong dapat gawin? Certainty is in God only. Napakalit na bata, subalit very, very deep yung wisdom. Mami, mag-pray tayo. Yun ang ating pag-asa. Pag-aaralan po natin sa mga nalalabing mga minuto, 3 aspects of that immortal hope. The first part, or the aspect that we will study, is the separation from hope. Matthew 23:38 sabi, How often I have wanted to gather your children together as a hen protects her chicks beneath her wings, but you wouldn't let me. Nung ang Panginoong Jesucristo nasa balat ng lupa, tinignan niya Jerusalem, papunta siya sa Jerusalem bago siya ipako. Sabi niya, ilang beses akong lumapit, parang inahin, para kayo mapupunta sa ilalim ng aking mga pakpak, para kayo lumapit sa akin. Pero ayaw nyo. Anong ginawa? Sabi ng ating Panginoon, Matthew 24:2, These buildings, yung nakikita niyong templo, will be so completely demolished that not one stone will be left on top of another. Matindi po yan. Isipin nyo na lamang na isang araw nabalita sa dyaryo na ang Malacanang ay nasiran lahat. Paano magre-react ang Pilipino? Parang isang Amerikano na sabi, nung nagkaroon ng terrorism 2001, 9/11, papunta raw po sa White House yung isang eroplano kung hindi na-intercept sa Pennsylvania. Kung bumagsak ang White House, parang nawala na ang pagiging Amerikano mo. Yun lang pagkakabagsak ng Pentagon, matindi na. Pero para po sa isang Hudyo, the mark of a Jew, the mark of the Jewish nation is the temple. Sabi ng ating Panginoon, tinawag ako yun ng napakaraming beses, ayaw niyong lumapit sa akin, pababayaan ko na kayo. At lahat ng ito, magigiba, wala ni isang bato ang malalabi sa ibabaw. Ito kaya, napakatindi ng sabi ng ating Panginoon, if you reject that immortal hope, He will remove His presence from us. Nagkatotoo po, 70 AD, the destruction of Jerusalem. Ang sabi nila, lumusob ang mga Romano. Paano pong natupad yung prophecy na walang stone on top of another ang matitira? Nung ginigiba ng mga Roman soldiers yung Jerusalem, hindi nila namalayan na may ginto pala dun sa holy place ng temple. Maraming ginto dun eh. Sinunog nila yung Jerusalem. Kaya natunaw yung ginto. Paano nila makukuha yung ginto? Kunin lahat yung mga bato para makuha nila ang ginto. Hinalikwat, tapos tinaublat yung mga bato para makuha yung ginto. Nawalan lahat yung mga bato sa gisag ng bayan ng Israel, ng templo. How shall we escape if we neglect so great a salvation? Katatapos-tapos lamang po ng Pasko, dumating ang ating Panginoon. Sabi niya, ako ay Diyos na katawan akong tao upang kayo ay mailigtas ko. Binigay ko na sarili ko sa inyo. Ayaw niyo pa akong tanggapin. Sabi ng Diyos, anong gagawin ko sa inyo? Nagawa ko ng lahat, ayaw niyo pa akong tanggapin. Ngayon, nagpatuloy yung mga disipulo. Tinanong nila, when will all this take place? And will there be any sign ahead of time to signal your return and the end of the world? Ganap ng palatandaan. Sabi ng ating Panginoon, Jesus told them, don't let anyone mislead you. For many will come in my name, saying, I am Messiah. They will lead many astray. For false messiahs and false prophets rise up and perform great miraculous signs and wonders so as to deceive, if possible, even God's chosen ones. Jim Jones, ewan ko po kung kisintandaan niyo na ako. Pero November 18, 1978, over 900 people sa Guyana, actually, they drank cyanide-laced drink, mass suicide. Sabi nila sa history, that was the greatest mass murder ever committed. Sabi ni Jim Jones, I'm the Messiah. Ako si Kristo. Sunundan ni David Koresh.
Sa Waco, Texas. Sabi niya, I'm the incarnation of Jesus Christ. Ano nangyari? Nabasa niyo, April 19, 1993, sinugod ng FBI, nasunog yung buong compound ni David Corres. Ito ang mas matindi. Hindi nalaman ng mga pulis until the following day. Pagpasok nila dun sa isang building sa Southern California, nakabalot na dun sa garment bag yung mga over 200 people patay. Ang sabi ni Marcel Applewhite, dadating yung comet, tapos merong UFO sa likod ng comet. Kailangan mamatay tayong lahat para pag namatay tayo, yung kaluluwa natin ay mag-escape, pupunta dun sa comet, pupunta tayo sa paraiso. Maraming naniniwala. Tapos sabi natin, Panginoon, makikita nyo rin magkakaroon ng combat among nations. And wars will break out near and far. The nations and kingdoms will proclaim war against each other. According to history, in the 20th century alone, 21st century na po tayo, in the 20th century alone, 120 million died in war alone because of people having armed conflict with each other. Ang mas matindi po, nabanggit na natin, war on terror. Pinuksan ko yung TV isang araw. Tapos nakita ko, ano ba ito? Cartoons? Pumasok isang aeroplano, tinamaan yung Twin Towers sa New York. Sa cartoons ko lang nakikita yon. Yung pala, inatake na po yung Twin Towers sa New York. Alam na natin yan. 9/11, we can never forget that. It has wreaked unimaginable havoc. The problem is, this war on terror has jumped national boundaries. Hindi mo alam kung sino ang kalaban mo. Pupunta ka sa Iraq, pupunta ka sa Pakistan, pupunta ka sa iba't ibang bansa, nagkalat ang mga terorista. And ewan ko kasi yung nagpunta na sa airport lately, ang higpit na sa airport ngayon, may body scanner na. Hindi na po mabalik ang ating security sa airport. Lalo lang pong lalalim at pagtitibayin nilang security scans at saka ang pagpasok natin sa airport. Bakit? Meron tayong war on terror. Tapos ito, calamities in nature. There will be famines, pestilences, and earthquakes in various places. All these are the beginning of sorrows. Ang tinatawag nila sa Greek, odinon. This is the birth pangs. Pag malapit ka ng manganak, masakit. The contractions will be very painful. Sabi ng World Hunger Education Service sa United Nations, 925 million are in hunger right now. You know, breakdown by continents, makikita nyo. Uwi po kami sa Pilipinas 2003, matapos ng 20 years namin sa Amerika. Ang unang sumalubong sa amin sa airport, mga nurse at doktor, tinetest kami sa SARS. SARS, mad cow disease, Ebola virus, bird flu, HIV, AIDS. Tumadating. Over 9.5 million people die each year due to infectious diseases. Ito matindi. Nagbabasa ako nung circular ng United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. The UN will spend more than $3 billion this year responding to what? To natural disasters, said Stephanie Bunker. I've been here for a while in the UN. I can think of a year when we've had this much money requested just for disasters. Huwag natin bilangin na yung nangyari before 2009. 2010 lang nung nagkaroon ng earthquake, marami raw po. Ano nauna sa 2010? This is the leading cause of casualties in 2010, which was the Haiti earthquake. Responsible for the majority of the 2010 disaster death, the death toll was at least 220,000 today. Sinundan ng Chile earthquake. Ano ang magnitude? 8.8 magnitude. Ewan ko kung nakaranas na kayo ng earthquake. Natandaan ko, nakapanahon ako sa Pilipinas, nagkaroon ng Ruby Tower earthquake. Wala pang 7 sa magnitude sa Richter scale. 3-story apartment level. Pumunta kami doon para namin makuha yung mga survivors. Ito, 8.8. Exponential ang intensity ng earthquake. It produced a tsunami. Remember, this is Chile, South America, that did damage as far as Japan. Imagine that. Sabi ng US Geological Survey, worldwide earthquakes, magnitude 6 or stronger. Kung titignan nyo po ang development from 1900 to 2010, ano po napapansin nyo? Tumadami. At lalong lumalakas ang intensity ng earthquake. Tsunamis,
Wala po tayong oras, isa-isahin yan. Pero natatandaan natin yung 2004 Asian tsunami. Pupuntahan po natin yan sa susunod. Pero ito po ang lista just after 1990. Ito po lahat ng tsunami na tumama sa buong daigdig. Walang sinantong kontinento, lahat inabutan. Tsunami in Asia had waves as high as 100 feet. It was so strong, it vibrated the entire earth 1/2 inch. Remember, it is not just Indonesia. Nandun sa Sumatra yung pinanggalingan. Pero daw, napakalakas nung tsunami yon, yung earthquake na yon, ang buong daigdig ay ginalaw. Kalahating pulgada. And it triggered other earthquakes reaching as far as Alaska, from Indonesia to Alaska. Hurricane Katrina flooded 80% of New Orleans, the most expensive, costless natural disaster in the United States, to the tune of $81 billion. Typhoon Ketsana, tawag natin dyan Typhoon Ndoy, was the most devastating typhoon in 2009 with the damage of 1.9 billion and 747 fatalities, not only in the Philippines but also in Vietnam and the rest of the neighboring countries in Asia. Bukod daw po sa mga combat, merong corruption in culture. Sin will be rampant everywhere and the love of many will grow cold. Alam natin itong mga Pilipino. Ang tawag natin dyan, crab mentality. Alam niyo ba ginagawa ng mga crabs? Pag nilagay niyo sa isang balde, pag merong isang crab na umaakyat dun sa balde, ano gagawin ng ibang crab? Hihilahin nilang papababa. Okay? Ginamit yung term na yan with the tendency that we pull everyone down within a reach so that a better position can be gained. Kung gusto kong tumaas, umasenso, magkaroon ng promotion, hihilahin kita papababa. Ngayon, kung ako'y miserable, hihilahin ka rin kita para kasing miserable mo ako. Magbuti naman, medyo nababago na yung kulturang yon. Pero hanggat hindi natin naiiwan yung crab mentality, we will just exploit each other. Filipino children watch over 2 hours of TV a day, exposing them to an average of 13 violent scenes every 2 hours. Ano naging resulta? According to the report, Philippine nationwide crime rate increased by 63% just in 2009. What about the world? The World Report on Violence and Health. Each year, more than 1.6 million people worldwide lose their lives to violence. Many more are injured and suffer from a range of physical, sexual, reproductive, and mental health problems. Ano yung statistics? 1 person every minute is killed. Sana po naman pag uwi ko sa Amerika, may trabaho na yung anak ko. Naghintay na napakaraming trabaho. Alam niyo bakit? Meron isang taong pangalan, Bernie Madoff. Ginulo niya yung stock market. Hirap na hirap maghanap ng trabaho. Meron nung may master sa nursing sa Amerika. May masters na, hindi makapasok ng trabaho. Why? Because of greed. Sakin. Sa kayamanan. Hindi baling mahapakan ko ng lahat. The economy collapse. In the last days, men will be lovers of themselves more than lovers of God. Ang pangatlo pong aspect na pag-aaral natin ay the surety in that hope. Ang pangako po, but those who endure to the end will be safe. Ang ganda ho ng huling palatandaan. Ano sabi? And the good news about the kingdom, what? Will be preached throughout the whole world so that all nations will hear it, and then finally the end will come. The Lord isn't really being slow about His promise to return as some people think. No, He is being patient for your sake. He does not want anyone to perish, so He's giving more time for everyone to repent. Kung iisipin lang daw po ng Diyos na bumalik siya, babalik na siya. Pero sabi ng Diyos, hindi ko kayo pipilitin. Kaya ako pinadala aking buktong na anak para matuto kayong tumugon sa akin mula sa inyong mga puso. Kaya itong ebanghelyo ito, mabuting balita, ikakalat ko sa buong mundo. Umaasa ako na marami pang tatanggap sa akin para magsisi at maligtas. Through Christ, you have come to trust in God. And because God raised Christ from the dead and gave Him great glory, your faith and hope can be placed confidently in God. Yung misis ko, kasama ko ngayon. Nung nagkaanak po kami, yung panganay namin, 37 hours yung labor. Alam niyo ba kung gaano kahirap yon? Naglamas kami.
Yung breathing, breathe ako ng breathe. After 6-7 hours, hindi na ako makabreathe. 37 hours on labor. May ewan ko kung meron dito mga nanganak na, there will be a point in time during the delivery na mawawala sa sarili yung nanay. Kung ano-ano sasabihin. Karamihan ang sasabihin ng mga nanay, hindi na ito mauulit. And then 12 children later, mauulit yun. Bakit? Alam nung nanay na masakit na maglihi and conceive. Bakit itinutuloy ng nanay? Because hindi niya iniisip yung sakit. Ang iniisip niya, ang kaligayahan ng darating na anak. Yun po ang tinatawag na Odinon. All of these birth pangs will happen. Men, sabi nating Panginoon, lift up your heads. Di dapat tayo naghihintay sa ating Panginoon. Paano po natin pananatiliin na nagliliyab yung pagnanasa ng pagbabalik ng ating Panginoon? Meron po akong kaibigan na pumunta dun sa isang party ng United States. Ang tawag ko nila Snake River. Yun, nung buong pamilya ay nag-break ng summer. Tapos habang sila'y na dun sa rapids, yung mga alon parang pagsanghan yun, nahulog si Joey Figueredo, nahulog doon. Nung nakita ng tatay niya, pag pumunta ho yung Agos, kayo nadala ng Agos, patay kayo. Ang ginawa ni Joey Figueredo, lifeguard siya, tumalon siya. Kinuha niya ang kanyang anak, and jumping into the water, he managed to push Joey towards the river's bank in eventual safety. But the former lifeguard couldn't save himself. They found his body 3 days later on the other side of the river. Nagpadala ako ng condolence dun sa kaibigan ko. Apo niya yun yung niligtas. Anak niya yung namatay. Sabi ko, Charles, what a legacy. Mabubuhay si Joey na laman ng kanyang pag-iisip. Narito ako, nandalang tatay ko ay binigay ang buhay niya para ako ay mabuhay. That memory alone will stick to his heart. And he will long for the day to see his father again when Jesus comes back. Hindi po tayong lahat ay muntik ng malunod at niligtas ng ating mga ama. Supalit lahat po sa atin dito, bawat isa sa inyo, ay niligtas ng ating Panginoong Jesucristo. Kung mananatili yung alalahanin yun sa ating pag-iisip, keep it in our memory that we're not here because we can hack it. We are here because Jesus gave his life for us. Then we will long for him to come back for us. Manalangin po tayo. Heavenly Father, we're so thankful for this study we had. As we see the world around us and all the signs of the coming end, we see wars and calamities that's seemingly unstoppable. Darating po yan. Magtatapos ang daigdig. Ang tanging pag-asa lamang namin ay ang aming Panginoong Hesus. Isang pag-asang immortal na hindi magwawakas. Subalit hindi po mababaw ng aming pag-asa sa Kanya kung di namin aalalahanin ang dakila niyong pag-ibig na nalahad sa Kanyang buhay. Nung siya'y nagkatawang tao upang kami ay ligtas sa aming mga kasalanan. Turuan po kaming kumilala ng kaligtasan niyong araw-araw. Magsuko ng aming mga puso sa Kanya. Pag kami nagtiwala na sa inyo, magkaroon ng immortal na pag-asa na siya'y magbabalik at makakasama namin magpakailanman. Inihiling po namin ng lahat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Pumunta ko yung Agos, at kayo nadala ng Agos, patay. Ito niya, nagpapatayin yung mga tao. Build ako. Magsasabi ko paano magtatapos. Daigdig ay mismong Diyos